Dek, kamusta? Ha? First day at school. Excited ka, Dek? Excited ka? Magkaiba sila ng school, guys. Ayan. Kaya sana makapasok din sila vlog dito. So, ayan. Hi guys, good morning. So ayan, medyo madilim-dilim pa sa may labas. Hey Daddy. Ayan, good morning. Good morning baby. Good morning. Si hatid ka namin baby ko. Good morning. Si Dico. Dito natulog si Love sa kwarto namin. Baby, good morning. Ayan. So, kailangan natin gumising ng maaga kasi nga, pasok ka na baby. Pasok ka na baby. Ayan, sila. So, time check, it's already 7:36. So, nagigising lang natin. Ayan. Nagpe-prepare na ng breakfast si Daddy. Ano kakainin mo, bebe ko? No, nada. Tinapay ka, bebe ko. Tsaka No. yung ano. No. Hindi na, bebe ko. Ayan. So, naka-prepare na din yung kanilang damit na i-plancha na kagabi. So, ayun nga guys, samahan nyo kami. Samahan nyo kami sa aming pinamagatang, of course, ayan, alam nyo naman mamaya sa Facebook niyan. Maraming mga magpo-post na mga mami na hashtag first day of school. So, ayan, sa Ate Ganda, bukas pa yung kanyang actually, yung enrollment niya bukas pa. So, titignan natin sa, mamaya, yung kanyang application kung pasok na nga ba. Prepare na ako, guys. So, maghihilamos na tayo and i-visit na natin yung mga bata. So, see you guys later. Ayan yung mga uniform nila. Ayan. Na-plancha na kagabi. Dati kay Lobel, at kay Drago, kay Derek. Derek. Good morning, Derek. Gilamos muna bago ka magbihis. Si Love dito natutulog. Lobel. Shh. Lobel. Lobel. Gising na, Lobel. A few minutes later. Ayan, si Lobel. Ating baby loves. Sunrise. Time check. 8:41. Ayan si Lobel. Ihahatid na natin si Kuya Derek. Kanyang school. So, ayan guys, ang pasukan ngayon ay tumapat ng Lunes. Ano ngayon, Bel? September 8. So, tumapat siya ng Lunes. ¿Qué tal, Bel? Sila hindi pa nagbe-breakfast. Dek, nasan yung baon mo, Dek? Wala ka man lang lapis na dinala, ballpen. Good morning. So, ayan, shoutout kay Moshulene Lucenyara. Ayan, may question siya, guys. Hi, ma'am. Ano po mga requirements kapag i-enroll yung bata from Philippines? Thank you. So, ayan guys, nung kasing si Ganda, nung nag-transfer siya dito, ang hiningi lang naman is NIE, tapos yung kami, yung ng magulang, and then yung empadronamento, which is yung naka-registered ka sa kung saan ka nakatira, yung empadronam, yun yung tinatawag na empadronamiento. So, ayan guys, tapos, dati kasi guys, nung sa case ni Ganda, yung hiningi yung mga
Hindi naman actually hingin yung mga pagka elementary guys, pag primarya, hindi naman nahihingin yung mga records or yung mga credentials na galing sa Pilipinas. Actually, lang nila kayo, parang magte-test yata kayo, parang nila kung anong level talaga kayo. So, sa case ni ganda noon, muna siya, enlase. So, yun, nag-enlase siya. So, parang pinagsama-sama lahat ng mga transfer. Pinagsama-sama yung mga transferees. Tapos, ayun nga, yung mga hindi pa marunong mag-Spanish, pinagsama-sama siya. Parang ilang buwan lang naman yun. Tapos, saka siya dinala sa kung anong grade siya dapat. So, kung grade 3, ganyan. So, ayun, yun yung sa case ni ganda nun. So, para sa mga nagwo-worries, ganyan, kasi hindi pa daw marunong mag-Spanish yung bata, paano siyang paano niyang ma-adapt agad. So, normally, ayan, pagsama-samahin mo na yung mga bata na hindi pa na transferees, ganyan, na hindi pa marunong mag-Spanish. Ayun, yung enlasing akong tawagin. Tapos mga ilang buwan sa kanila igugrupo-grupo na yan kung grade 1 ka talaga, kung grade 2 ka, ganyan. At saka sa age din kasi kung anong edad na nung bata. Kaya ayun. Kaya wag po kayong mag-worry. Dek, kamusta? Ha? First day at school. Excited ka, Dek? Excited ka? Hindi pa siya magdadala ng mga gamit ngayon guys kasi first day of school pa lang. Kaya nakapila na siya. May subject kayo ng English dito? May subject kayo ng English, di ba? Pagbutihan mo ha, dapat ka din dyan ha. Ayan, bilinguismo. Ayun o. Nakapila na po tayo guys. So time check. 8:48 na. Pagkatapos ni Derek, ayan, si Lobel naman ang ihahatid namin. Magkaiba sila ng school guys. Ayan. Kaya sana makapasok din sila vlog dito. So ayan, first day of school, new uniform, new school, new classmate. Mami! Mami, gusta. Ayaw mo dito? Maganda dito, bebe ko eh. Nagmamadali sila, Blake na daw siya. Ano, Drell? Late ka na, Del? Kawawa naman. Pagkatapos sa hihatid kay Derek, si Lobel naman ang ihahatid namin. Ayan si Lablab. Gagalit siya kasi late na daw siya. Venga. Oh, yeah! Sige na, lakad. Ayan. Pupunta pa kami ng Rente. Nasa yung bono mo? Bale mo, bien. So, ayun nga guys. Kakatid lang namin kay Derek. Ngayon, si Lablab naman. Ayan. So, ganyan ang eksena natin guys. Lagi niyan. Pagkatapos natin kay Derek, kay Lab naman, pupunta tayo dun sa Diego de Leon. Dun sa dating school, dun pa rin si Lab. Kasi nga wala siyang, kung napanood niyo yung video ko, na sinabi ko nga dun na walang klaso para kay Lab. Kaya dun pa rin siya sa dating school niya. Kaya ang mangyayari, pero si Derek meron siya dyan. Pero abangan na lang natin guys kung makakakuha ng plaza sila dito as grade 2. Sana nga kasi para hindi na mahirapan yung bata na pag ganon. Ako, ihatid ko siya, babalik ako, kukuhain ko si Derek. Ganon. Kaya sobrang kasi pag ganon kami. Pero bueno, yan talaga ang buhay, no, Bel? Tiis-tiis lang, no, Bel? Kaya ngayon, pupunta tayo ngayon sa Diego de Leon. Okay, late ako. Hindi ka late, alas 10 pa naman ang pasok ng bebe ko. Tama-tama lang yan. Kasi ang palugit naman is, total ang ahatid namin si Derek dapat bago mag alas 9. Ayan, 8:53 na ngayon. So, may 1 hour pang, palugit para kay Love. Ayun. 1 hour na biyahe kasi magre-rente pa kami tapos magbubus kasi ang pa dito yung metro sarado
Kaya magbubus kami ngayon. Kaya tingnan natin kung ilang i-update ko kayo guys kapag nasa Renpe na kami, tsaka kapag nasa mag-change na kami ng from Renpe to bus. Maganda sana kung metro kasi mga 30 minutes lang nandun na sana kami. Pero ganun talaga. Tingnan natin kung gaano katagal siyang nakasara at kung gaano katagal yung operation nung ano na yun. Nung nire-renovate ba kung anong ginagawa sa metro. So yun lang guys, ang first day of school. Syempre excited yung mga bata, yung iba naman parang ano pa, dahil nga gusto pa ng bakasyon, ganyan, nabitin pa. And guys, 8:59. So 8:59 ngayon. Tinignan namin sa application ng bus, ayan, na 1 minute darating na yung ano. So ayan yung sasakyan nating bus hanggang sa Renpe, para hindi na masyadong mapagod sila sa paglalakad. Do okay naman maglakad kasi maganda yung ano, kaya lang yung bata kasi. So kaya ayan, sasakay kami ng bus ngayon. So nagbus sila, balalab, kawawa naman sila, bala. Mamaya kain ka doon na sa Renpe ha. Ayan, para hindi na kami maglalakad dyan, ano. Yan yung lalakaran natin. Buti naabutan namin yung bus. Normally ganyang oras na siya lagi dumadaan pag umaga, kaya dapat ikalkula namin at i-budget yung time pag ihatid namin si Derek para makakasakay ng bus si Love. Próxima parada, Puente Alcocer. Dito na tayo sa Renpe. Wala pa, Ben, mamaya pa doon, liliko pa bebe ko. Naki, kabila. Dos pala yun. Hindi, dos yung dos. Uno tayo, uno. Masarap. Sila, sasakay ng Renpe. Diba, kawawa naman sila. Manlayo ng school niya. Biyahe na lagi sa umaga. Kaya dapat maaga na talaga lagi matutulog, baby, diba? Alam niyo guys, 6 ano pa lang. Alas 6 pa lang, ising na yan. Tapos natulog lang ulit. Sakto walang pasok yung daddy niya ngayon, first day of school. Pero pag wala siyang, I mean pag may trabaho siya, ako yung maghahatid sa mga yan. Nagkataon na wala siyang pasok today, kaya kasama ko siya. Ayan. Pero kasi ang pasok niyan lagi sa umaga eh. Yan ni Pogi. Kaya ako talaga yung nakatoka na lagi maghahatid sa kanila sa umaga. Kaya kailangan yung maging work ko dapat tuwing hapon lang. Diba? Dito na nagde-desayuno si Lablab, Platano. Sa umaga wala pa siyang ganang kumain eh. Narito siya sa Renpe kumakain. Ilang parada lang, Bel? 3 paradas lang, no? Magbubus pa kami. So, uwi siya. Kinabukasan na naman, pasok na naman siya. Entonces, necesitas mucho energía. Unfortunately, sarado ang metro. Ayan guys, so masara talaga siya. Dito? Baba, dito tayo, magbubus tayo. Hawakan mo na yung ano mo. Tarjeta mo. Dahil nga sakay tayo dun sa ano din. Escalator. Aki, dito Aki. So, time check, 9:20. Dito na tayo sa may ano ng paradahan ng bus.
Dami, Annabel? Lagi ka ako. So, ngayon okay pa kasi okay yung tiempo. Pero what if taglamig na, napakahirap. So, ayan, sasakay tayo ng... Yan yun, Daddy. Mami yan. Manuel Becerra yan, be. Hindi tayo mag-aabang ng bus. Dito ba? 1562 eh. SE ba yan? Kasi dito ako sumasakay malagi sa bago. Diyan, ayan ang haba ng pila. Time check, 9:20 na. Ayan. 9:20. Yan yun. Ocho. Grabe siksikan dito sa bus. Ang daming mga tao, guys. So, time check. 9:36 na. Bel? Ano sabi ni Bel? Ano sabi mo kay daddy mo, Bel? 9:36. So, alas 6 ang pasok niya, 9:36. Pero kung may metro sana, saglit lang. Siguro ngayon nandun na kami. Kasi mga 20 minutes lang sana yung traveling time mula sa Renfe. Kaso lang, yung metro kasi. Ayan. So, 9:36 na nandito pa lang kami sa Saints de Baranda. Ilang parada pa. Bago. O'Donnell, Manuel Becerra, Diego de Leon. Tatlo pa, Bel. Bale. Wawa naman sila. Mamaya tatawag tayo dun sa kung may mga plaso na sa Villa Verde. Bale, bebe ko. Time check, 9:48. Dito tayo sa may parke ng Manuel Becerra bumaba. Kasi mas malapit na siya, guys, yung school ni Lobel. So, lalakad lang tayo ng mga 5 minutes. 9:48. Sakto. Napakabagal ng bus na to. Ayan yung sinakyan namin. SE. Ibig sabihin ng SE, Servisyo Espesyal. So, yun yung wala ang bayad yan kasi nga ginagawa nila yung metro, diba? Mula sa Mendez Alvaro hanggang Diego de Leon. Sana kung may metro, sana kanina pa kami nandun. Like mga 10 minutes lang siguro mula sa Mendez Alvaro or 15 minutes, ganyan. Diba, love? Ganyan araw-araw ang gagawin, bebe ko, sa pasukan. Ay, sa pasukan, sa araw-araw na pasok mo. Yan. So, ayun guys, nandito na nga kami ngayon sa may Manuel Becerra. Dito kami. Ayan. So, si Lubel, dito ka sa kabila. Sa case niya, hindi na kami bumili ng uniform. Kasi yung pinaglumaan niya, tsaka yung pinaglumaan din ni Violet, yun na lang yung ginamit niya. So, ang binilan lang namin ng bago is si Derek. And, September 8 ngayon, bukas, enrollment ni Ate Ganda, September 9. Tapos, hindi ko alam kung kailan yung pasukan nila. I-update ko na lang kayo bukas kasi iba-vlog ko din siya dahil nga i-enroll natin siya. So, busy tayo ngayong week na to kasi nga pasukan ng mga bata, diba? Tapos yung iba pang mga materyales, kasi sila, okay na din yung sa kanya. May mga luma din siya na gagamitin na lang ulit pero may mga kailangan pang bilhin. So, si Derek, inaantay natin yung kanyang mga materyales. Kung tawag dito, kung ano-ano yung mga bibilin. So, ayan. I-update ko kayo guys kung magkano yung price nung kanyang mga materyales. Sila pala, nabilan na natin siya ng bag dati pa. So, yung bigulong. Si Derek wala pa. Kaya kailangan natin siyang bilan. So, ayan na guys. Pagtawid namin, kapag tawid natin, ayan na yung school niyo, Bel, oh. Ayun na. Ayun. Diba, bebe? Kaya kapag dun na lang kayo bababa, mas malapit, diba? So, ayan. 9:50. Tama-tama lang. Pinakain ko siya ng saging. Saging lang yung kanyang desayuno. So, mamaya, try natin bumili ng isda. Magsisigang ako ng isda. Kasi pagkatapos nito, uuwi na ako doon sa bahay. Kasi sasunduin ko naman si Derek ng 1.
Tapos siya hintayin na niya si Lobel. Ako, isusunduin ko si Derek. Tapos yun, papakainin. And then, mga alas 3, papasok na ako sa practicas ko. Ayan na. Ayan yung school nila, Lobel. Pero ya camufla todos. See? No? Tanggalin mo na kaya yung jacket mo mamaya, bale? Kasi mainit na mamaya, bebe. Ayan yung school. Gaya ng sabi ko sa inyo, ang school ni Love, semi-private, concertado siya. Ganon din si Derek, concertado din. Si Ganda naman, yung kay Ganda, parang public yata yung kay Ganda eh. Pero may uniform sila. So, ito yung ano nila, library. Biblioteka, kung tawagin dito. Ayan. Yan sila. Nakakamiss yung Lobel, tinatawag ka na ng mga klase mo. Lobel. Ang daming ano. Ang kaklase niya. Si, segundo de primaria. Vale, gracias. Mapakawalan nila yung lobo niyan, Nobel. Asan? Asan si Vincent? Nasaan na? Ngayon na. May mga pabalon effect pa sila. Oh. Yay! Ay, teacher ni Derek, oh. Kita mo yung teacher mo, Bel? Si ano? Mga teacher. Si Rosie. Yo no soy Todos los niños de sexto, por favor, preparados para empezar haciendo el limbo. Mga grade 6 muna. Rosie daw, Rosie. Bel, Rosie, sabi mo, Bel. Oh, sayo na sayo si Rosie, oh. Oh. Punong-puno ng energy yung mga teacher. Oh, diba? Diba? Pa-welcome sila. Asa si Vincent? Si Tay. Sino daw? Vincent ko. Asan? Nagre-remborak. Nagre-remborak sila. Mga grade 6 muna pinapapasok. Gusto niya makita siguro si ano. Ito, lapit ka dyan. Nakikita mo. Dali. Tara. Aviso para los papás y las mamás, este año tenemos más bebés. May paganyan effect sila dito. Ahora vamos entrando cuarto piso, niñas, por favor, entramos.
ba? Grade 3 pa lang, di ba? Ay, sorry. Picture muna kaya, picture. Anong grade na ba? Grade 3. O, dami beso kayo. Dali na, Bel ko. Yay! Bel! Bel, si Rosie, oh. Si Rosie, Bel. Bel, Rosie. Más, por favor. Rosie. Rosie, Bel, oh. Siya pa rin ba yung teacher? Muy bien, ese limbo. Bel, bimbo ka, Bel. Bimbo. Ang cute. Qué ilusión. 3 hours later. Time check. It's already 12:30 ng tanghali. So, ayun guys, kakabalik ko lang dito sa zona namin, which is dito sa Los Angeles, sa LA, Madrid. So, nandito tayo ngayon sa kung saan nga kami nakatira. Ayan, alauna yung uwian ni Derek, kaya, pero nakapamalengke na ako guys, ayan. Nakapamalengke na ako, yung daladala ko na yan. Ay, nako. Pagkatapos ito guys, pagkasundo ko kay Derek, kasi alauna yung uwi niya, tapos kakain lang ako. And then magpe-prepare naman ako para sa ano ko mamaya, sa pasok ko. So ayan, papasok tayo mamaya ng pasok ko. Alas 4 hanggang alas 10 ng gabi. So ngayon guys, ngayong araw na to medyo kailangan ano talaga, kasi bumalik na yung direktor namin, yung direktora namin, kaya hindi na ako hindi na chill ngayon. So medyo pagoda ang beauty natin kasi alas 7 pa lang gising na tayo. And then ayan, sundo, di ba? So si Lobel, si daddy na niya yung magsusundo sa kanya. At ako nga ito si Derek, kasi nga pagkatapos nito, ayan, papasok pa ako, maliligo. Tapos buti nga kamo, nakabili na ako ng ulam namin na ready to eat na. So yung pollo asado. Kaya yun lang guys, naman yung itsura ko, haggard na. So ayan, pauwi muna tayo sa bahay. Akit ko lang muna itong pinamili, tapos bababa na ako ulit para sundin si Derek. So update ko kayo later. A few moments later. So yan guys, this is it guys. Ito na, iikot ang mundo ng inyong mudrang inabels. Ayan, so magsusundo na tayo ngayon guys. Time check 12:53. So alauna nga yung uwi ni Derek, kaya hindi na natin siya. Buti na lang yung asawa ko day off niya, at siya magsusundo kay Lobel. So 1:30 naman yung uwi ni Lobel. Nandun na siya naghihintay kay Lobel. Oh, ayan. Sana yung mga bata pagdating ng, kasi pag winter dito uso yung mga sipon, ubo, lagnat, ganyan. Sana naman yung mga bata alam mo yon, hindi sila magkasakit, madaling tamaan ng sakit. Yung tapat ng school nila ni Derek pala. Yan, may pang football area dyan. So dito na yung aray ko, dito na yung mga bata kukuhain, i-pick upin, labasan na. Okay, pangarap ko din dito si Love pumasok. Sana magkaroon ng plaza. Nasa naman na siya, nasa lista de espera, waiting list, na number 1 siya doon. Sana makapasok na, kawawa naman. Para dito na sila magkasama ng kuya niya. Ang ganda kasi dito, meron silang extracurricular activities na swimming. Gusto ko silang matutong mag-swimming. So ayan, naglalabasan ng mga estudyante. Paglabas ni Derek, tanong natin kung kamusta yung first day of school niya sa bago niyang school. So ayan guys, napakahirap talaga mag-transfer dito. Depende sa plazo, depende sa puntos. Kagaya nga ng binlag ko nung nakaraan, 'di ba? Kaya si Lobel, do mababa yung puntos niya, nandun siya sa doon pa rin siya sa dati niyang school, kaya sobrang hirap. ¿Qué tal?
Si Derek, oh. Si Nobel. Nandun sa, sinundo ni daddy mo. Kamusta yung mo? Asan yung mga materialis mo? Ha? Asan yung mga materialis mo na bibilin? Sa plataforma. Sa plataforma daw. Tapos yung mga libros mo, kailan na anuhin? Nalosay. Kamusta yung school nyo? Mas maganda o ano? Nalosay. Ha? Nalosay. Yung room mo, yung classroom mo. Malaki. Malaki? Maganda ba yung school mo ngayon? Alin na mas maganda, yung dati o yung ngayon? Tawid na tayo dito. Para. Ganun. Tara. Ha, Dek. Alin na mas maganda, yung dati o yung ngayon? Ngayon. Mas malaki, di ba? May swimming lesson din dyan eh. Sana makapasok si Love dyan. Ano yung binigay sa'yo na yan? Yung sa ano yan, extracurricular. Bukas na daw ang gagamitin yung bag, ano? Nalosay. Wala pa sinabi, anong ginawa nyo lang? Plataforma, sabi. Pero ano lang ginawa nyo? Nagpakilala kayo. Marami ka ng kaibigan doon. Anong pangalan ng teacher mo? Ha? Ano? Steven? Yung babae. Siya yung Steven ang pangalan niya. Kumain ka doon. work ikaw, mami. Klaro. Diretso ka? Diretso ka na? Diretso ka na work, mami? Hey guys! So ayan. Papasok na tayo sa ating practica. So time check. It's 2:30. So 2:30 na ng kailangan ko maagang pumasok ngayon kasi nandun yung direktora namin. So ayun na nga guys, papasok tayo ng 4. So kasi magbibihis pa kasi ako guys, kaya kailangan mas maaga akong pumapasok. Either 3:30 or 3:45 dapat nandun na ako. So ayun guys, saka ko na lang i-explain sa inyo kung ano yung anong ganap sa pagpasok ko ng 10 to 4. So ayun, nagpa-practicas nga ako. For further information, saka ko na lang yan sasabihin sa inyo. So ayun na nga guys, papasok ako ng alas 4 hanggang alas 10. Ayun na nga, so gumising tayo ng 7. So ayun, dito na talaga yung ating pagiging mudra, ating pagiging nanay. So gumising tayo ng 7 and then nag-asikaso tayo. Mag-aasikaso tayo ng mga bata, bibihisan, iipitan, tapos ihahatid, mauna si Derek, pangalawa si Lobel, tapos babalik ulit dito, yung mamamalengke o magluluto, tapos susundin si Derek, pakakainin, tapos ako naman yun, maliligo, mag-aasikaso, and ayun na nga, eto, papasok na. Sana nga guys, makakuha ako ng work na ng init, sana nga makakuha ko ng trabaho na kailangan ko ng payong na panghapon para at least, diba? Sa umaga kasi kailangan talaga ako yung mag-aano. See you guys later! Update ko na lang kayo guys pag pauwi na ako. So yun na nga guys, time check, it's already 11 na, almost 11 na. So kasi lumabas ako sa aking internship, sa aking practicas ng 10. So syempre 1 hour din yung travel time. So ayun nga guys, gusto ko lang sabihin sa inyo na it's a long tiring day. So ayan, sobrang nakakapagod guys kasi gumising ako ng napakaaga kasi nga nag-asikaso sa pagpasok ng mga bata. Actually gagawin ko na to halos araw-araw, like kailangan gumising ng maaga, kailangan maghatid, magsundo, ayun, magluto, ganyan. So, syempre, magsingit-singit din ng time para maglinis. Actually, nung gabi ng kahapon ng gabi, din ako nakapaglinis ng 2 CR and then yung kwarto namin. So, ayun, tas kinabukasan, gumising ng maaga. Like, 2 to 3 hours lang yung tulog ko, guys. Kagabi. So, kaya kaninang umaga, ayun, parang medyo hilo-hilo. Kasi, ayun na nga, kasi kulang sa tulog. And actually guys, bawal nga ako ng puyat, anemic, kulang sa dugo. So uminom ako ng gamot noon, kaya bawal sa akin talaga yung nagpupuyat. So kaya yun, parang medyo ko ngayon na masakit yung ulo.
Kasi bukas na naman, gigising na naman tayo ng maaga kasi nga bukas yung enrollment ni Ate Ganda. Magpapakita lang siguro ko ng ilang video bukas para sa enrollment ni Ate Ganda. And yun nga, sobrang ano talaga guys, sobrang hirap maging nanay, maging mommy kasi alam mo yun, ikaw yung halos mag-handle ng lahat. Like, syempre sa pagpasok nila, ikaw yung magkakalkula ng oras mo, tapos yung oras ng mabawa yun, katrabaho ka na. Kaya shoutout sa lahat ng mga nanay dyan, lalo na yung mga nasa abroad na napakahirap kasi wala kang ibang maasahan na mag-aano ng mga bata, ng mga anak mo, kundi ikaw, asawa mo, kayong dalawa yung magtutulungan. Kaya ayun, sobrang hirap. Pero kinakaya. Kaya yun, syempre nagpapasalamat ako kay Lord kasi 'di ba? Siya yung nagbibigay ng strength para makapagpatuloy ka, para magawa mo, magampanan mo yung pagiging isang nanay. Kaya ayun, ayun na nga 11 ngayon, tapos syempre kakain ka. And then ayun, kapag medyo kaya-kaya pa, maglilinis pa, ayan. And then, like ngayon, pasukan na. So, syempre, tutulungan mo yung mga bata na gumawa na ng assignment. And then, ipe-prepare mo na yung mga things nila. Pero buti na lang, tinutulungan naman ako nung asawa ko. Like, minsan, siya na yung nagpa-plancha, ganyan. Siya yung nag-aasikaso ng mga uniform ng mga bata. Tapos ako naman sa mga baon nila. Like ako yung bibili or ako yung magpe-prepare kasi alam mo yun, mas gusto ko kasi ako yung nagpe-prepare para at least alam ko na kakainin nila. And napaka-importante kasi nun guys. So, kailangan, ayan, advice ko lang, talagang kailangan magtulungan kayo. Kumbaga, teamwork. Alam mo yun, teamwork, yeah. Kasi kailangan yung isa't isa para sa mga bata. So, ayun lang guys. Kaya nga today is the first day of the school ng mga bata. So, nakita ko naman sa inyo sa vlog na to kung ano yung mga ginawa namin. Yung, kumbaga parang a day in my life as a mom. As a mother of 3, dito naiikot yung pagiging mommy ko talaga. As a mother of 3, and then, yeah. Though hindi pa ako talaga totally nagwo-work, nag-internship pa lang ako, pero parang ganun na rin siya guys. Kasi right after this, ikokontrata na ako. And then, magtatrabaho na ako. Pero, depende sa horaryo na ibibigay sa akin. Kaya, isa pa rin yun sa mga iniisip ko kasi if mag-work na ako, hindi ko kailangan pumili ng oras ko. Kasi mag-work na ako as an employee. So, kailangan, syempre, kung ano yung gusto ng nasa itaas, yun ang susundin ko. So, depende. Kaya, hanggang katapusan pa naman ng September yung practicals ko. So, ini-enjoy ko pa naman. At ayoko munang isipin kasi sobrang nakaka-stress talaga. Kung paano kung iba-budget o kung paano kung iaano yung oras ko para sa mga bata din kasi kailangan talaga mas priority ko yung sa mga bata. So kaya nga pala ako nag-practicals guys, nag-aral ng na to kasi nga yung pagtuturo ko kapag bakasyon like summer vacation dito sa Spain, wala nga akong teaching career kasi wala, sarado yung mga schools and then wala akong tuturuan kasi bakasyon nga. So kaya naisipan ko ulit mag-aral, mag-practicas. So ayun, luckily yun nga, nagpa-practicas na ako ngayon. So yun lang guys, nagkwento lang ako ng konti, pero ito kasing itong vlog na to is para sa first day of school ng mga bata, tapos kung ano yung ginawa ko din ngayong araw na to. So yun nga guys, sabi ko sa'yo, sobrang pagod. As in, yeah. Anyway, bukas, ganun na naman ulit. Kailangan kong gumising ng maaga kasi si Ganda, ganyan. Mag-enroll siya. And then, sa susunod na araw, ganun din. So, buti na lang day off ng asawa ko kasi
mahirap yung ako lang. Hindi ko alam kung saan, paano ko nga hatiin yung katawan ko sa kanilang tatlo kasi hiwa-hiwalay sila ng school. And I hope and I pray na magkaroon ng plaso malapit dito sa bahay o kahit sa school dito para kay Lobel. Para hindi na kami mahirapan sa aming pagpunta doon. Yung travel time kasi like almost 2 hours. Gosh, kasi sarado yung metro. So, as you can see sa video na ito, sa buong video na to, kung napanood nyo siya, ayun, sobrang hirap. Kawawa yung bata. Kaya yun, I hope and I pray. So yun lang guys. Thank you so much for watching. The next day. Guys, today is September 9. Ate Ganda mag-e-enroll na siya. So time check, it's already 9:50. So ayun pa lang siya mag-e-enroll guys. Ayan. Mainit. Mainit na. So ngayon ayan, buti walang pasok din yung asawa ko at siya naghatid kila Derek at kay Labunde. So ayan, samahan niyo ako kay Tero lagi dati ganda. So ayan ito, mula sa metro 3 minutes na lakad hanggang sa school. So mula dun sa amin hanggang dito mga 1 hour yung dapat mong anuhin. Yung traveling time. Kasi umalis kami doon 9 eh. 9 nakarating kami dito 9:50. So syempre kailangan mga 1 hour yung i-budget mong time. Wala doon hanggang dito. Actually pasukan na ngayon ng mga estudyante na. Pero si Ate Ganda mag-e-enroll pa lang. So ang pasok niya 8 hanggang 3. Kumakauwi siya ng bahay 4 na. Kaya ang mangyayari si Derek, maghintay muna siya dun sa bahay. Hintay niya sa Ate Ganda niya. Kasi meron nga ako dibang pasok ng ano din. Maalis na ako sa bahay ng 3. So ayun guys, pasok na tayo sa loob. School ni Ganda.